Doon sa kapapasok lang, pakinggan nyo uli. Ginawa ni Lisa Marcos yung fabricated crime na yan. Hi, Louie. Yan. Siya ang mastermind. To ask you, we gave all the documents. Yan, ang babaeng yan, ang mastermind. Kung hindi pa rin kayo kikilos, ewan ko na lang sa inyo. Wag sana mangyari sa inyo na kayo na ang susunod na biktima ni Lisa at ni Bangag. So ngayon, mga kababayan, sino ang may mastermind yan? Si Lisa Marcos at si Bangag Jr. Kaya yung mga batang yan, nagkaroon ng trauma during August 23, 2022. Kayong mga inutusan ni Lisa Marcos sa ISAF na tinanggal na rin kayo, kailangan ninyong magsalita. Nakita nyo ang trauma na inabot ng mag-ina. August 23, 2022. Ngayon, sabi ko nga, hindi ko sinabi, based sa ating informer, it appears na ang mga Turkey police ay kasabwat. And ang ISAF, ang embassy, yung mga personnel ng embassy ng Pilipinas, may embassy card daw yan sa labas na naka-ready na dapat dadamputin niya mga batang yan. Pero may process. Ang ginawa, yung mga batang yan ay dinala muna sa dormitory. August, September, October, November, December, January. January 6 of 2023. Finally, na-extract yan ang mga bata. Nakuha yan ng kanyang tatay at nandiyan ngayon sa Makati. And with that traumatic experience na narinig ninyo, sinong matinong tao ang gagawa na kidnapin ang mga bata at mag-fabricate ng crime para kansilahin ang passport ng nanay at tamnan ng kung ano-ano mga kaso and later on ay na-withdraw. Yung kaso, yung nagdulot ng iyakan ng mga batang yan dahil sa fabricated crime na ginawa ni Lisa Marcos. Doon sa kapapasok lang, pakinggan nyo uli. Ginawa ni Lisa Marcos yung fabricated crime na yan. Hi, Louie. Yan. How are you? I'm here in Bacolod, campaigning for my hubby, look, with Marie Chris and a bunch of gay people. But anyway, the reason why I called you is Siya ang mastermind. to ask you, we gave all the documents. Yan, ang babaeng yan, ang mastermind. Tumawag ka. A good friend of ours, Francis Chua, basically has a problem in Istanbul, in Turkey, so he went to court. The judge issued an order in his favor. Warrant of arrest. Just having everything Yung sinasabi niya. so that it can be served in the embassy in, Isi-serve ang warrant of arrest. right? So, meet us all the documents. I won't bore you with the details, but Magbabayad kang hayop ka. push everything's above board. Don't worry, I'm very good at that. But yeah, that's it. So I hope to see you soon. Nakita nyo? Nakita nyo mga kababayan? Yan ang ginagawa ngayon ng gobyerno. Kaya naman, lahat ng mga rally, lahat tayo ay kinakancel. Fabricated crime. Ang ginagawa kay Glenn Chong na mga disbarment complaint, gumagamit siya ng tao. Ngayon, yung sa akin, kay General Macanas, at now si JM, si Agent Morales, na inuutusan ni Lisa, ayon sa ating source, si Kumar, nakasuhan yung tatlong nasa video, nasa CCTV na kung saan, na binabanggit doon na si Lisa ay mastermind ng pag-aareglo o panggugurgur later on. Ang kapal ng mukha ng waka ng inang babaeng gobyernong ito, yung babaeng ito at ang gobyernong Bangag, na utusan pa si Kumar, nakasabwat din dito ayon sa ating source sa extraction. Marami sila. Pero isa-isa lang. Kasi, para maintindihan ninyo, fabricated crime lahat. Ngayon, bayan. Ngayon, mga religious group, narinig nyo ang iyak ng mga bata at hanggang ngayon, nagsasuffer sila. Ano ang mandato ni Lisa Marcos? May kapangyarihan ba siya noong February 23 na utusan ang asawa ni Teddy Boy Locsin Jr. na i-expedite
na ayusin ang mga papeles para iserve ang warrant of arrest kung yan ay legal. Kung legal yan, bakit hindi idaan sa tamang proseso? Bakit nakikipag-usap sa asawa ni Teddy Boy Locsin? At definitely si Locsin Jr. din ang magsasign yan. Kaya magkakasabot sila sa pagkidnap ng mga bata. Nagwagi ang mga kasabwat ni Lisa na makidnap ang dalawang bata. Nandyan ngayon sa Pilipinas. And that fabricated crime ay withdrawn by the complainants this year, February 8, 2024. See? Kasi gawa-gawa lang. Pero yung idinulot nila na detoy na mga bata, hindi nakapag-aral, pati yung nanay nakulong ng, I believe, 1 day because of this fabricated crime na ginawa ni Lisa Marcos, mga kababayan. Men and women in uniform, sabi ni Berada, wake up. Demonyo ang gobyerno. Yan ba ang patwitams-twitams na mukha ni Lisa na kordoroy na akala mo nag-akap-akap dyan sa mga bata, dyan ginagamit nila sa kanilang mga PR-PR? E baka dukutin ni Lisa lahat yung mga anak ninyo? Doon po sa kapapasok lang, balikan nyo yung video. Iparinig nyo sa inyong mga kaibigan, iparinig nyo sa inyong mga anak kung gaano kasama ang gobyerno ni Bangag. Alam ni Marcos Jr. yan. Nakita nyo naman, si Lisa lahat ng mastermind. Inutusan ng ISAP. Kumusta kayo dyan, mga sir, mga ma'am? Aantay nyo pa na kayo ay dudukutan ng anak ni Lisa? Si Lisa, dudukutin yung mga anak nyo? Kailangan ninyong magsalita. Lahat kayo dyan, gugurgurin. Tignan nyo, nagpadala ng, may mga batalyon dyan sa Davao at may mga tinanggal na 40 officers. Anong hudyat niyan? Marami yan. Pwede yan para kay Pangulong Duterte. Pwede yan, kung ano mang kasamaan nila. Tignan nyo yung mga maisog rally ninyo. Tignan nyo kayo. Kayong mga men and women in uniform, pinagbabawalan kayo mag-cellphone. Pino-floating kayo. Pag hindi kayo nagustuhan ni Lisa, itatapon kayo sa mundo, kibok-kibok. Eto, yung mga bata, pinakidnap niya. Narinig nyo sa video. Indirectly, hindi siya kumuha. Hindi siya ang dumampot sa mga bata, pero siya ang nag-utos. Siya ang nag-conspire. Siya ang mastermind. Pakalat niyo yung video. Kung hindi pa rin kayo kikilos, ewan ko na lang sa inyo. Wag sana mangyari sa inyo na kayo na ang susunod na biktima ni Lisa at ni Bangag. Ang mga bata ngayon nagti-therapy. Even yung mga bata, okay, 2 lang yung nakuha niya. Yung 2 na doon sa Europe ngayon. At patuloy na hinahunting ni Lisa Marcos. Kasi nga na-expose ito. Pinagbibintangan niya, okay, yung distressed mother ang nagbigay nito sa akin. But dahil itong mga ebidensya na ito, marami pa actually, ikinalat ng distressed mother sa kanyang mga amiga. Kasi may death threat din siya. Gugurgurin din siya. Kaya isa siguro sa mga amiga niya, although hindi nagpakilala yung ating informante, mga palangga, isa sa kaibigan niya ang nagbigay sa atin. Ngayon, well, actually, mga kababayan, wala nang kwentang manawagan sa asangay ng gobyerno, PNP, DOJ, DFA, lahat wala. Hawak, magkakasabot sila eh. Kanino kalalapit? Sa taong bayan. Kayo ang dapat tumulong dito. Paano kayo tutulong? Kailangan nyo magsama-sama dyan sa Pilipinas. Wala na pong pag-asa sa bangag na gobyerno. Lahat ang mga pulburon, sila ang nagmamanufacture. Sila kasabot si Lisa, kasabot si Marcos Jr. Yung kumusta na ang hearing? Wala, di ba? Yung Fidelix, yung mga ulul na mga senador, tignan mo, kinontempt si Morales dahil nagsasabi ng katotohanan na bangag si Marcos Jr. Yung hearing sa Lotto, ano nangyari kay Tulfo? Wala. Nabayaran na rin, no? Tulfo, magkano? 1 bilyon?
So, sino ang asahan nyo? Sino ang kakampi nyo, mga kababayan? Wala ng Senado, wala ng Kongreso. Lahat magkasabwat. Ngayon, nasa bakasyon sila. Nasa ibang bansa sila. Nilalamon ang pera ninyo.